Buenos días sa iyo. At marahil yung guwapo at nagagandahan natin mga kapatid. Yung natalo ka lang Ginas. Salamat sa Panginoon at pinagkatipon-tipon muli tayo. At tayo ay nakaalala sa mga oras na ito na ito po ay panambahan para sa Diyos. At kailangan po natin ng Diyos. Amen? Amen. Sabi nga ng awitin, I need you. I need you. Dahil ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas. He will give us strength. He will give us the ability to discern His Word. Kasi po, walang Diyos sa buhay natin. Wala tayong lakas, wala tayong kaya nang lumapit sa Kanya. Amen po ba? At napakahalaga na parating i-acknowledge ang Diyos sa buhay natin. Na kahit po mahirap yung trabaho natin, mahirap yung pinagdaanan natin dito sa Korea, ngunit salamat sapagkat may Diyos tayo. Amen? At ang gawain ng Diyos ay hindi po ito napuputol. The ministry, the work of God will never be stopped. No? Hanggat meron pong kaluluwa na handang maglingkod sa Panginoon. Even there are 2 or 3 souls na handang makinig sa salita ng Diyos, handang magpasalamat, handang ibigay ang kanilang puso. They're ready to hear the Word of God, to open their heart, and will open their understanding. Magpapatuloy po ang gawain ng Diyos. Let's bow your head and let us close our eyes. Bago po ang lahat, let us talk to God in prayer. Panginoon Diyos, maraming salamat sa umaga nito sapagkat isang oportunidad na kami po ay makapagpuri sa inyo, makapagpasalamat, umamis sa inyo, Panginoon, at mabigyan ka ng kapurihan sa aming buhay, Panginoon. Maaring ang laman namin ay napapagod, Panginoon. Maaring ang aming laman ay nag-fail, but Lord, our spirit is willing to worship you this time. And we will magnify your name, we will glorify your name above all, God, because you are powerful and you are great. Panginoon, mangusap ka po sa amin sa umagang ito. Iparanas mo po ang inyong kapangyarihan sa kongregasyon na ito, Panginoon, at ang inyong mga salita, ang aming mapakinggan ay siyang magbigay ng gabay, magpapatatag sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang Diyos na dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon Diyos, patawarin mo po kami sa aming pagkukulang at sa aming pagkakasala na sa inyo at linisin mo po kami at hayaan mo maibigay namin ang kataas-taasang papuri at pagsamba sa inyo. Lahat po yung aking sinasama at dinadalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Our message for this morning, ay napatagalin, ay call for courage. Sabihin po nga natin, courage. 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 Parang Cory. Cory. Parang Cory lang. Cory. A call for courage. No? Matatagpuan po ito sa Judges, in the book of Judges, chapter 6, verse 11 to 18. Sasagi, Yokjang, Sip-il Julbuto, Sip-pal Chulkaji Malsu. Nag-upgrade tayo padanda. Thank you po, sir. Ay, kala ko. Walang basketball, di ba? Kaya na. So, yun po. Napakaganda po na matuto rin tayo. Sapagkat nandito na rin tayo. Salita na rin po ang TNT. Chukum. Okay, dahil salamat sa pagbigay ng katalinuhan at kaalaman mula sa ating Panginoon. So, kayong mga Korean student, kailangan din na magbasa kayo ng Sasagi, Ikusu, gano'n. Para matuto tayo dahan-dahan. At pagdating natin sa Pilipinas, makapagsalita ng Korean, okay, sikat na sikat ka. Alam niyo, makapagsalita ka ng Korean sa Pilipinas, okay, nanggaling ka talaga sa Korean. Mas kakasapin mo yung Korean sa salitang Korean, okay, sikat ka. Talaga gano'n. Dapat mag-upgrade tayo, mag-level up tayo, kasi mag-aaral tayo. Kasi sa atin din naman sariling kapakinabangan. Amen? Amen. Kung mag-CBT tayo, at wala tayong nag-aaral, hindi tayo nag-aaral dito, sinayang natin ang panahon, nag-CBT na, bumagsak tayo, isa lang yan. Sisihin mo ang sarili mo, hindi ka nag-aaral ng Korean. Saan
mag-aaral tayo ng Korean sapagkat napakaganda. So, balik po tayo sa courage, no? A call for courage. So, napakaganda po ang buhay ni Gideon. Kilala niyo ba si Gideon? Amen. Hindi ko si Manong Gideon ang karpentero. Hindi si Manong Gideon ang mananabas. Ito pong si Gideon ang isang Israelites. Gideon is Israelites that God used to defeat the Midianites. Napakaganda po ng kwento patungkol kay Gideon. Dahil ang Israel ay nagkasala sa Diyos ng mga 7 taon. Gumawa sila labag sa kalooban ng Diyos for about 7 years. At sa 7 years na yun, sila ay sumalangsang sa ating Diyos. Kaya ang ating Panginoon, God gave the Israel to the hands or to the control of the Midianites people. Hinayaan ng Diyos na ang bansang Israel, ang tao doon sa Israel, silang mga Israelites, ay lupigin, ay sakupin ng mga Midianites. But the Israelites cried out unto God. They cried out unto God. And they said, God, why this happened? No? Kailangan i-deliver mo rin kami sa kamay ng mga Midianites, kagaya ng pag-deliver ninyo sa kamay ng mga Ehipto. O Egypt people. Dahil doon sila na-bondage sa matagal na panahon sa Ehipto. Sumigaw ngayon ang mga anak ng Israel na sila'y palayain sa mga kamay ng Midianites. At isa, si Gideon, sa ginamit ng Panginoon upang mag-lead doon sa 300 men. Sino po nakapanood dito na palabas na 300? 300 na palabas. Spartans. Doon kinuha ang konsepto ng 300 sa the book of Judges sa buhay ni Gideon. No? Na pumili si Gideon ng mga taong matitikas at mga taong hindi parang aso kung minum. Ano ba yun? Nakuha niyo ba ang book of Judges? Ang sinabi ng Panginoon, Gideon, dalhin mo ang mga tao sa sapa. At uminom sila dun sa sapa. Itong sapa na ito talaga namang malinis siguro sa kanilang panahunan. Wala pa naglalaba dito, walang naliligo, walang mga pigiri, walang mga manggiri-giri yan. Ito malinis. These are very clear, very pure water na pwede kang uminom talaga. Pwede kang uminom. At sabi ng Panginoon, pumili ka ng 300 katao. At kung sino man ang uminom sa kanyang mga palad, ay siya mong piliin. Dalawa kasi yan Mayroong iinom na para siyang aso. Napakawalang pa niya. Para siyang aso na iinom. Makita po natin yung isa, siya ay dumapa at uminom. Makita din natin isa, na siya ay uminom sa pamagitan ng kanyang kamay. Kasi, nung una pa lang, si Gideon is very afraid sa mga Midianites. He was so afraid because the soldiers of Midian people is so many. No? At sa Israelites, ay kunti lang sila. Yung bilang na 300, hindi nila kakayanin ang bilang ng Midianites na napakadami. Sa pakikipaglaban, mahihirapan nilang talunin ang mga taong mga Midianites. That time, na tinawag si Gideon ng ating Panginoon, alam mo kung nangyayari? Si Gideon ay nagtatago. Sa Judges, tingnan mo natin. Judges chapter 6, verse 11. If you have your Bible, open your Bible in Judges. Chapter 6. Judges chapter 6, verse 11. At ito po ang sinabi, at ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensena na nasa Opra na kay Joas at Abesereta, at ang kanyang si Gideon ay pumapalo ng trigo sa basan upang itago sa mga Midianita. Itong si Gideon ay nagtatago siya sa Midianita dahil sa takot niya na mahuli din siya. Sa takot niya na huhulihin siya, itong si Gideon, makita mo natin, maaaring ito si Gideon, hindi ko lang alam kung siya nga yun. Siya naman yung parang general Uminom kayo, sige, laklak na kayo na laklak ng tubig. Ayaw mahiya. Titingnan niya kung sino yung pinili ng Diyos. At nung panahon na yun, siya po ay tinawag ng ating Panginoon, although takot siya. But the angel of the Lord appeared
12, and the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with you, Gideon. Don't be afraid. Amen. Dahil sa takot ni Gideon, ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko Panginoon, ayaw ko maging leader at gapiin yung mga Midianites. Kasi sa sobrang dami nila, outnumbered kami. Hindi kakayanin yung Lord. Ngunit sinabi ng anghel kay Gideon, and the angel, Lord, appeared unto Gideon, and he said unto him, The Lord is with you, Gideon. Although Gideon is afraid, but the angel said, Don't be afraid, Gideon. Have courage in your heart because the Lord is with you. Amen. Even they are outnumbered, no? Sa kanilang mga soldiers. Ngunit ipinangako ng Diyos na gagapiin nila ang mga Midian people. Kailangan lang ng courage ni Gideon. Amen? Kailangan lang ng lakas na loob ni Gideon. Kaya nga po, a call for courage. Si Gideon, isa sa taong mayroong lakas na loob at kumpiyansa at tapang at buong loob dahil alam niya na ang nangako at ang pangako ng Diyos, ito po ay totoo. Amen? Amen. Ang pangako po ba ng Diyos ay totoo? Amen. Totoo ang pangako ng Diyos. Sa verse 13, sinabi ni Gideon sa kanya, Panginoon ko, kung ang Panginoon ay suma sa amin, bakit ang lahat ng ito'y sumapit sa amin? Tinanong niya ngayon. Doubt pa rin siya, Panginoon, ba't nangyari ito sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin? Sa aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo inahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Sabi niya, tinanong niya ngayon sa angel. Ngunit kayo hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng mga Midianita. Sa verse 14, at tiningnan siya ng Panginoon at sinabi, Yumaon ka! Yumaon ka sa kalakasan mong ito. Alam ng Diyos na si Gideon ay may lakas na loob, may courage. At iligtas mo ang Israel sa kamay ng Midianita. Hindi ba kita sinugo? At verse 15, at sabi naman ni Gideon, Panginoon, ako po ay isang pinakadukha lamang sa Manase. Wala pong kakayanan na lumaban sa Madian. Sabi niya rito, at paano iligtas mo ang Israel, Panginoon? Narito, ang aking angkan ay siyang pinakadukha, pinakapobre lamang, pinakapulubing lamang sa angkan ng Manase, isang tribo ng Israel. At ako ang pinakamaliit sa bahay ng sambahayan ng aking ama. Maaring siya ay maliit or sa height niya maliit or sa paningin maliit, hindi ko lang alam. Parang wala siyang kakayanan. Verse 17, sinabi niya, and he said unto him, at sinabi niya sa kanya, sinabi ni Gideon sa Panginoon, ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa inyong paningin, Panginoon. Lord, now I have found grace in thy sight. I have found grace in thy sight, then show me a sign that thou tookest with me. Sabi niya, pakitaan mo ako ng mga sinyalis ngayon. No? Pakitaan mo ako, Panginoon, ng mga tanda na ikaw ay nakikipag-usap sa akin. Sa verse 18, sinasama ko sa iyo na huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y pumarito sa iyo at ilabas ko ang aking handog at ilapag sa harap mo. At kanyang sinabi, ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. So, sa buhay po ni Gideon, may plano ang Diyos kanya. Ganon din naman sa atin, in our every lives, there is plan. There is God's plan. Hindi po pwedeng maaari na walang plano ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba ako? Amen. Nakuha po ba natin? Sa bawat sitwasyon, sa bawat detalye, in every details of our every situation, God is committed. God is committed to use its circumstance, no? Tapat po ang Diyos na gamitin ang lahat ng mga pangyayari para po mapurihan siya at matupad yung kanyang mga layunin at purpose sa buhay natin. Kagaya nga ni Gideon, no? Ginamit siya ng Diyos kahit hindi siya karapat-dapat. Ginamit siya ng Diyos at sinabi sa kanya, Gideon, you should have courage to your own self. Magkaroon ka ng lakas ng loob, magkaroon ka ng tapang upang labanan ang mga Midianites. No? His plans for us includes overall purpose. No? Kasama na lahat ng mga layunin ng Diyos. Ang plano ng Diyos, kasama na lahat ng mga layunin niya.
Although He knows exactly where He's leading us, alam ng Diyos kung saan tatungan natin, kagaya ni Gideon. But sometimes, it is unknown fact. Alam niyo po ba yung unknown fact? Ito po hindi niyo alam na daan. Amen? Alam ng Diyos kung saan niya tayo pangungunahan. Tama po ba ako? Amen. Dahil makapangyarihan ng ating Diyos. God knows where He lead us. Kaya napakaganda nga nung kanta, where you lead me, I will follow. Where you lead me, I will follow. I'll go with you. I'll go with you all the way. Kasi alam ng Diyos kung saan tayo pangungunahan. But sometimes, hindi natin alam kung saan yung lugar na mangunguna siya sa atin. Ano po ba natin? Amen. Sa hirap nga ng buhay natin minsan, sa hirap ng mga sitwasyon, akala natin, hindi na Diyos ang may gawa nito. Ngunit alam ng Diyos na ang pangunguna niya sa atin ay sa kabutihan natin at para sa kapurihan ng ating Diyos. No? Alam ng Diyos ang pangyayari sa ating buhay. Kaya napakahalaga po na malaman natin na ang Diyos ay maraming plano, maraming mga bagay na gagawin sa ating buhay. No? Dito po, what God will do for us. Nababasa po ba ninyo? Parang madilim. Parang madilim. Maliwanag yung gitna. Maliwanag yung gitna. So there is light shining in the dark. That is Jesus Christ. Okay. Sige. Sabay-sabay po nating basahin. God is always. Pati ako, di ko rin mabasa. Reading to Okay. Sabay-sabay po natin. Ready? Get set. God is always willing to encourage us whenever we're afraid, uncertain, or overwhelmed by opposition. Brother Romel, napakalinaw naman. Ano pa kinakain mo, Brother Romel? Napakalinaw na kanyang mata. Maraming kalabasa sa kanila. No? God is willing to encourage us. Whenever we're afraid, whenever we are in doubt, whenever we are in fear, God will always willing to encourage us. Whenever we are uncertain, hindi ka man ang tawag na uncertain, hindi mo tiyak. Tama ba ako? Uncertain? Kasi tiyak, hindi ka tiyak. Hindi ka tiyak sa iyong buhay, hindi ka tiyak sa mga pangyayari, or overwhelmed ka sa iyong opposition. Ibig opposition, yung mga kaaway mo sa buhay. At yung kaaway mo sa buhay, ito yung mga problema natin. Tama po ba ako? Ito yung bigati natin na dala-dala natin sa ating mga balikan. Na habang nakikipaglaban tayo, habang nakikipag-raise tayo sa paligsahan, sapagkat ito pong paglilingkod natin sa Diyos, ito po'y paligsahan. Tama po ba ako? Amen. It is a race. The ministry we are here, it is a race. Habang nakikipag-race tayo, you are being overwhelmed by your opposition. That means, you have many problems, you have many trials, and you put it in your shoulders. Amen? Kaya sa paglalakbay natin, sa pagtakbo natin, if we will not throw away all the problems, if we will throw away the trials you have in your shoulder, ay mabigat po yan. Tama po ba ako? Amen. Ay maaaring magtakbo ka, hindi na takbo pa ganyan. Ikay, dahil sa bigat ng dinadala mo, maaaring kasing bigat ng 1,000 kilo. 1,000 kilo bro, mga IPS, kaya yung magbuhatin yan. 1 ton. Brother Donald, kaya, 1,000 kilos bro, kahit barber na 1,000 kilo bro, wala na. Mga ilang sakong bigas yun. Napakaraming sakong bigas yun. Kainin mo na lang, kaya. So, tayong mga Kristiyano, habang tumatakbo tayo at mabigat yung dalahin natin, ang literal na tumakbo, ang isang runner, ang isang racer na tumatakbo, kapag mayroon siyang dala-dalang isang sakong tumatakbo, ano pong mangyari sa kanya? Mahirap. Makakatakbo ba? Isang sakong bato. Pili kayo, 1 kilong bulak o 1 kilong pako. Pareho lang. Isang kilong bulak. Bulak. May isa na bulak lang na walang tubig. Kapag tatakbo ang isang runner at may dala siyang bigas na isang sako, na punong-puno, hindi iba laman kundi tunay na bigas. Ano mangyari? Maaring mabagal ang kanyang pagtakbo. Maaring hindi siya makatakbo. Tama ba ako? Maaring maiksi matatakbo at siya ay mabubuwal. Sapagkat dala-dala niya ang bigat sa kanyang mga balikan. No?
Ganyan din tayo mga Kristiyano, overwhelmed tayo sa ating opposition. We are being overwhelmed by this world, by our opposition. Satan give us many trials, many troubles. That's why if we carry in our shoulders, we cannot run fast. Amen? We cannot run fast. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, take up your cross daily and follow me. And come unto me and I will give you rest. And take my yoke upon me. I will carry your yoke and we can run together. Amen? You and Jesus Christ can run together. Even you are overwhelmed by this opposition, by that opposition, but there is God give you strength. Amen? And if you have a race, you put your old opposition, give it to God. Give it to Jesus Christ. And He said, and I will give you rest. Take your yoke upon me, and I will give you rest. Napaganda, di ba? Sabi ni Gideon, Panginoon, overwhelmed ang aming position, napakadami nila, puno-pulutong ang bilang nila. Ikumpara sa amin ay ilan lang kami. Mabibilang kami sa mga daliri. Kaya ang sabi ng Panginoon, Gideon, willing ako, nabigyan ka ng lakas na loob. At sa pamagitan ng 300 katao, 300 katao, ikumpara sa thousands sa mga Midianites, 300 katao, tatalunin mo sila. Diba? Amen. That means God will give you courage and He is willing unto this day to give courage, encouragement whenever we're afraid, whenever we are uncertain, whenever we are overwhelmed by our opposition. God is here. Pakisabi nga sa katabi mo, God is here. God is here. God is here. Amen? God is here. He is here. He is alive. Napakaganda po na malaman natin that God is here in our heart. He will continue to encourage us whenever what the situation, whenever what the challenges we will facing. God is here. And yet, the Lord faithfully will help us in every step of our way. God will help us. I believe. So yun pong ginawa ng Panginoon kay Gideon. Sabi niya, Gideon, huwag kang matakot. Magtiwala ka lang sa akin. Bibigyan kita ng lakas na loob. Bibigyan kita ng kumpiyansa sapagkat ako ang Diyos. Ako ang makapangyarihan sa lahat. Kakayanin mo talunin niya. So number 2, ano pong ginawa pa ng Diyos? Ito po, number 2. Kita niyo na ba? Yan. Malapit na. Sabay wala yung mata ko, bro. Wala akong pinag-try niyo. Palinaw ng palinaw. Nawala na, color blind na ako. Okay, basahin mo na lang. God calls those who is equipped for the task He has in mind. God calls those who is equipped for the task He has in mind. So, gato mo nangyari. Even before the Lord reveals, He wants us to do His already prepared for it. Kung ang nais ng Diyos ay maging matapat ka sa Kanya, ihanda na yung mga bagay na maging tapat ka at magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. At ganito po ang nangyari sa buhay ni Gideon. Dahil sa mga pagsalansak ng Israelites, the Lord allowed the Midianites to be harassed by the Midianites, and they are repeatedly overrun by their territory. They are destroying their crops. Yung mga panaling na Israelites, sinira ng mga Midianites. Yung mga pagkain nila, inagaw ng mga Midianites. Kaya nga itong si Gideon, lagi siyang nagtatago doon po sa may ubasan. At nagpakita sa kanya ang anghel. So doon pa lang, kung naghanda ng Panginoon sa buhay ni Gideon, sabi niya, gagamitin kita, Gideon, at i-equip kita. Ibig sabihin ng equip, bibigyan ng karunungan, bibigyan ng kaalaman kung paano niya i-handle yung mga 300 katao para makipaglaban doon sa mga Midianites. At ang pangatlo, ito po, malinaw na po ba? Yun. Ito po ba? Linaw-linaw lang ako. Okay, so sabay po natin basahin. Ready, get set, go. The Lord uses these challenges to prepare us for the greater. Okay, so kung nangyari kay Gideon, bago nakipaglaban si Gideon sa maraming mga tao, bago siya gumapi sa maraming mga Midianites, doon muna siya gumapi sa kanyang ama. Ginapi niya ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama. Mababasa po natin yan sa Judges chapter 6 verse 25. If you can read it to Judges chapter 6 verse 25 hanggang sa verse 35, yun muna ang unang ginawa ng Diyos kay Gideon. God told Gideon, Gideon, go to your father. Destroy all the gods that they have.
Destroy all the gods that they have. Gibain mo, sirain mo ang mga Diyos-Diyosan niya, Gideon. Maliit na bagay lang yung ginagawa ng Diyos. Ngunit, dahil sa obedience ni Gideon, sinunod ito ni Gideon. So, gumamit ng Diyos ng maliliit na mga challenges para ihanda tayo sa malaking mga challenges. Tama ba ako? Maaring maliit lang yung kinakaharap ng mga problema ngayon. Inihanda ka ng Diyos sa maliit na problema yan. Para pag may malaking problema, makakayanan mo na itong ma-resolve sa tulong po ng ating Diyos. Amen. Kaya gano'n ang ginawa ng Diyos kay Gideon. Before Gideon, before God gave Gideon the biggest assignment of his life, God gave the smaller task to tear down, to destroy his father's idol, and Gideon built. Si Gideon po ay gumawa ng altar sa ating Panginoon. Amen. Nung sinira ng mga Diyos-Diyosan, gumawa ng altar si Gideon sa ating Panginoon. Yun po ang ginawa ni Gideon. Number 4, sabi dyan, the Lord understand that we need courage. Alam din ng Diyos na kailangan natin ng lakas na loob. Amen po ba? Amen. Kung kayong mga APS, kung tayong mga Pinoy, wala po tayong lakas na loob. Sa tingin ninyo, makarating pa tayo dito sa Korea? Amen? Alam niyo dati, nagpapunta ko dito, mga ano yun. Pumunta tayo ba nila, March, di ba? May. Nag-uwi tayo mga February or March. Kasagsagan ng mga gera-gera dito. Mayroong mga gera. Sabi nila, huwag na kayo pumunta doon kasi gera doon sa North Korea at sa South Korea. Ang daming, mayroon po kami kabas na nag-back out siya. Meron na siya employer dahil sa gera at sabi ng nanay niya, huwag ka pumunta doon, magkagera ka lang. Sinayang niya yung kontrata niya at hindi siya tumuloy dito. Pagdating dito namin ni Brother Henry, wala namang gera. Meron kami narinig na bakbakan dyan. Lagi nagpuputungan. Sabi ko, bro, yan yung gera. Araw-araw yan. Bakit wala naman? Wala naman palang gera. Ibig sabihin, nagkamali lang siya sa kanyang decision. So God, the Lord understand that we need courage. Meron tayong lakas sa loob, kaya po nakarating tayo dito sa Korea. Sa tulong din yun ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi yan sa sarili mo lang, sa tingin mo. Because there is the help of God. Kaya nakarating po tayo sa bansang ito. There is a lot of blessings in our life. We're here in Korea. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos din ang magbibigay sa iyo ng courage. Yun. Nag-promise ang Panginoon kay Gideon na nagkaroon ng victory. Nagkaroon naman ng victory sa kanya. Si Gideon, he wanted to prove that God was speaking to him. At sabi niya, Lord, talaga ba totoo ka nang usap sa akin? Sabi ni Diyos, oo naman. Gideon, totoo ako nang usap sa iyo. Kapag totoo ka lang sumunod sa akin, ipakita ko lahat sa iyo ang nais kong gawin sa mga taong Midianites. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. At pang-apat, ang ginawa ng Diyos, God's top priority is His glory. So yun talaga ang prioridad ng Diyos sa mga bawat buhay natin, sa bawat buhay ng bawat Kristiyano, ng bawat isa, ay mabigyan siya ng kalulatian. Tanging Diyos lang. Sa mga buhay natin, ang mabigyan natin ng kalulatian sa bawat ginagawa natin, sa bawat mga gawain natin sa Diyos, sa ministry natin sa Diyos, ang ating binibigyan ng kalulatian ay ang ating ng pong Diyos. Amen. So, ang nangyari noon, maraming sundalo Midian at outnumbered sila si Gideon. But God told him that they were too numerous. Sabi ng Diyos, Gideon, sa number mo 300, napakarami na. Kaya-kaya niyo nang gapiin itong Midianites. By your numbers, you are still numerous. So to ensure that only he would get ready for the victory, God gave Gideon a battle strategy. Battle strategy. Hindi gumawa ang Diyos. Hindi ginawa ng Diyos na yung estratehiya niya na lahat ng Israelites makikipaglaban doon sa Midianites. Kasi matatalo lang din ang mga Israelites. So ang ginawa na strategy ng Diyos, kumuha siya ng 300 katao, at alam niyo ang sandata ng 300 katao? Ang sandata nila ay trompeta lamang. They have trumpet in their hand and they have the torch. Now how can you fight such that Midianites na mayroong mga sword, mayroong mga chariots? Ang magipalaban ka, turutot ka lang ng turutot. Come on, fighting! You cannot fight with that. The trumpet at that candle, hindi mo kaya labanan, amen? Alam
niyo, napaka-hirap isipin na ang isang mga kasundaluhan, turotot lang ang dala. Even Korea, Pastor, if the soldiers here bringing on the trumpet and the candles, we're fighting for the we have God, a high country. We will destroy our tanks, we will destroy our missiles, only trumpet and candles. Pero itong mga Israelites, yung mga tauhan ng Gideon, yun ang inutos ng Diyos. Sabi ng Diyos, Gideon, ganito ang gagawin mo, sila'y padalhin mo lang ng trumpeta, sila'y padalhin mo lang ng mga kandila at mga torch, at magdala ka rin ng banga. Banga, no? Sabi niya, banga. Nagtataka rin ako, bakit may banga? Sabi niya, banga, kandila, at trumpeta. So, ito kasi yung torch, nakalagay yan sa banga. Kaya, inilabas na lang nila yan. So, ang nangyari, pumunta sila doon, sa bayan ng mga Midianites, at pinalibutan nila ito. Alam niyo ba yun? 300 na yun. 300 na sila nagpalibot doon. At pagkatapos yung pinalibutan nila, sabay-sabay nila kinuha ang torches nila, sinasabay nila kinuha ang pitchers, yung mga pitchers, and then the trumpet. And when Gideon said, blow your trumpet, all the 300 people blow their trumpet. At sabi ni Gideon, itaasin nyo ang inyong mga torch, itinaas nila ang church, at kanilang basagin ng mga banga, babasagin nila lahat ng mga banga. Ewan ko bakit yun ang strategy. Pero yun ang ginawa ng Diyos na strategy para hindi makipaglaban ng man-to-man ang mga Israelites kasi outnumbered nga sila. Kulang yung bilang nila sa bilang ng Midianites. If you will read the Judges chapter 6 and chapter 7, yun po yung pakipaglaban nila. Ibinuod ko na lang. So ang nangyari, pinalibutan nila ito at binasag nila ang mga banga, sinindahan nila ang kanilang mga torch, at binugahan ang kanilang mga trumpeta. Ano pong nangyari? Ang mga Midianites people ay nagulat sila. And they were trembling. Oh, what's that? What's happening? Wala sila idea kung bakit anong nangyari. Oh, na-block sila. Para sila naloko lang ng konting start here. At doon sila natalo. Ano pong nangyari? Nung binugahan ang trumpeta, nung tinaas yung mga torch nila, yung binasag yung banga, nagkaroon ng confusion. And Midianites people killed each other. Akala nila, kalaban na kita. Tirahin na nila. Nakamatayan sila lahat. Alam niyo? Napakapalad ng mga 300 people na yan. If we saw the movie 300, they are fighting and killing each other. But the 300 Gideon's army in the Bible, they are not killing Midianites. They are just watching. They are killing each other. Blow your trumpet. Come on, baby. They are blowing their trumpet. Basagin their banga. Basag their banga. And the torch, lagi nila tinataas yun. Kasi sa tingin ng mga Midianites, napakadami na makakalito na nagbubugahan ng mga trumpeta at ang gulo-gulo. Akala nila mga kalaban, nilusob na sila. Hindi pala nila alam, kakampi lang nila lumusob at sila lang din na nagpatayan. Kasi, ginawa ng Diyos yun for His glory at gusto niyang manaig ang Israelite people. Dahil sa buhay ni Gideon. Sabi ni Gideon, Lord, I found grace in your sight. I found grace in your sight, Lord. Here I am. Use me. Give me courage to stand by you. Amen. Kayo ba? Manatili ba kayo sa Panginoon? Amen. Na kahit maraming kalaban kayo, outnumbered kayo ng kalaban mo, at ang daladala mo lang ay trumpeta at sulong sa buhay mo. Ang daladala mo lang ang Diyos at ang ilaw mo ay salita ng Diyos. Your trumpet is God, and the torch is the Word of God. It is our very great and strong defense. Kaya alam kung wala ang Diyos sa buhay natin, napakalabong makapagpatuloy tayo sa ministeryo. Napakalabong makatayo tayo sa mga paa natin sa ating pananampalataya. Even though we fail, even though we stumble down, but God is always lifting up, giving His right hand. Son, come, stand by me, have faith by me. So ito pong panghuli dito, sa istorya ni Gideon, makikita natin ang limang bagay. Una, don't underestimate God. Amen? Do not underestimate what God can do in and through you. He is God. He is powerful. Submit to His authority.
At ang pangalawa, God will always be with you whatever He's called you to do. Nandiyan ang Diyos. Hindi kayo magpapatuloy sa Diyos, nandiyan siya, gagabay sa iyo. Sa Hebrews 13 verse 5, He will never leave you. Not forsake you. Pangatlo, the Lord is ready to give you assurance when you doubt in Him. Handa magbigay ng Diyos ng kasiguraduhan sa iyo. Ang Diyos, hindi siya nag-aalinlangan kahit kailan. He had always assurance when you have doubt in Him. You defended His word at magbibigay siya ng assurance na ito. Pang-apat, His ways are always surprising and challenging, but they're always the best. This is the best way and the most successful ways if you have God in your life. I know you have your own ways, you have own challenges, but it is God. Always be the best in your challenges and in your life. Number 5, the Lord always works in a way that exalts and glorifies Him. Wala na po tayong ibang naisin sa buhay natin. Makapagbigay tayo ng kapurihan, kalulhatian sa ating Panginoon ngayon at magpakailanman. Today and forever, we will glorify and we will magnify our Lord. Let us all stand. A courageous life, ang buhay na mayroong katatagan, kalakasan ng loob, buong loob. Ito po yung buhay na ikaw ay magtiwala sa salita ng Diyos, magtiwala sa Diyos.